supporting a senatorial candidate. Thank you, Tita Boots. Alright, so at this point, the man of the hour, without much ado, I'd like to introduce to you Senator Benner Abalos. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyo lahat. Unang-una gusto ko magpasalamat, of course, sa magkapatid, Monteverde, no? Si Atty. Keith and Jose. Thank you so much for, this is the most crucial time in the campaign right now. It's remaining 2 days. And of course, Tita Boots, while listening to you, ngayon ko lang na-realize that you haven't endorsed anyone in so many years. It's the first time, so I'm very thankful really for this, the three of you and the industry as a whole. Alam nyo, I started at number 35. Talagang nasa laylayan ako. Ako yung taong when I set a goal, I'll make sure I do all my best to attain that goal. Habang dumadaan ang taon, naging number, ang buwan, naging number 30, 25, 20. In fact, kung minsan may mga tanong na, alam mo na, tatamaan ka rin dahil tatanungin ka, kulelat ka naman ba't ka pa tumatakbo? May mga ganun talaga. Hindi mo maiwasan yun. But then as long as you believe in yourself, maliwala yun. As long as you believe in the goals that you set in your mind, that has been my life story ever since. And now is the crucial 2 weeks to go. In the last 2 or 3 weeks, I got endorsement from Senate President Franklin Delon. I got endorsement from Vice President Lenny Robredo. I got endorsement from Vice Ganda. At marami pang iba. The Liga ng Barangay ng Pilipinas, lahat ng barangay. The League of Cities. ULAP, the Union of Local Authorities. What is ULAP? ULAP is composed of the League of Governors, Vice Governors, Councilors, Provincial Board Members, Mayors, hanggang Barangay Captain SK. At kaliwat kanan. So, this is the last 3 days at lumabas ang SWS kahapon. Ang headline niya is of all the candidates, I'm the only one who had a plus 6% increase. So we're there. Kanina umaga, someone gave me this and sabi, Pulse Asia, sabi, you're within the striking distance. Ito na. Sabi gano'n, with that machinery, you're in. Coming from no less than Mr. Holmes. And all of these are really, sabi nila, doon mo makikita ang tunay na kaibigan. Hindi yung hindi tulong ka sa taas, kundi kayo nakapagbaba. Andiyan ang kaibigan mo. And thank you for this. I've been working with the film industry for so many years now. Kaya kami siguro naging close na dito during COVID, yung mga paku-paku na ng araw. And during the film fest, even the first one in the US, magkakasama po tayo. And it's not anymore a promise, kasi nagawa ko na Nagawa ko na yung advocacy ko for you because one day I would like to see our film industry go out with government subsidy. That's the only way. Alam niyo ba't ako naging close sa kanila? Isipin mo, COVID, nagpo-produce ng pelikula. Sino manonood ng pelikula ng COVID sa ato sinihan? It's all for the love and passion of the industry. So we should recognize that. And government should say, let's see other countries how they're doing it. Actually, nasabi ko rin ito kay First Lady, and that's when nagkaroon ng grupong gano'n. No? But with the Senate, eto na. And this is what I assure you. What we've done before, I will make it into a reality. We will look into these issues lahat and try to make laws out of this. No? I'm very methodical about these things. My record will speak for myself. When I was mayor, talahiban lang kami, but we became known as the economic tiger city of the Philippines, awarded by Malacanang. We were number 1 in persons with disability programs, awarded by Joseph Estrada in Malacanang. Apolinary Mabini. We were number 1 in being child-friendly, awarded by Benigno Aquino Jr. We were number 1 in nutrition. Number 1 in business-friendly, awarded by no less than the Chamber of Commerce. And also with reference to our children with special needs,
ADHD, autism, especially the poorest of the poor, hindi lang po sa Pilipinas. Nagtayo ang school for them. Nilabang ko sa United Nations. Out of 100 countries, ito ang nanalo United Nations Public Service Award. Project Teach, Therapy, Education, Assimilation of Children with Handicap. All of this experience I will bring before the halls of the Senate and a lot more. My dear friends, hindi ko na po pagkakahabaan just for you to be here. Wanting to, 3 days, whatever happens, I really do not know. But what is important in everything that you do, you just give your best and leave everything to our Lord. Maraming salamat po. Alright! As early as now, congratulations na po. 6% na tinaas. Wow. At syempre, well-loved yung ating senator. I'd like to acknowledge the presence of industry people who are here. Starting off with entertainment reporter, manager, kaibigan, kapatid! Noel Peler! Hi, kapatid, thank you for coming. And of course, representing, pwede ba yun? Pero siya nung mismo from industry, pero he is representing Quantum Films ang mom niya. Nico Antonio. Nico, who is also an actor na napakasipag. At syempre, representing Viva Entertainment, Bibi Walker! At ang mahal natin. Everybody knows you. MMDA Chairman, Romando Artes. Ayan. Thank you all for the support. At syempre si Tita Blues naman, acknowledge ko na. Okay, nagmamadali siya pero who else? Sino? Saan? Oh my God! Ito na naman ako. Of course, from Idea First, Percy Intalan. Thank you for coming. I didn't know you na pumasok. Okay, nagmamadali siya pero kailangan ko ibigay sa kanya microphone for the beautiful questions. Here's the editor of Abante, June Lalin. June? Okay, hi June. Yes, good afternoon. Happy birthday pala. Thank you. Kailan naman din? Tomorrow. Tomorrow. Thank you. Yeah. Pero, syempre, Rosel, Keith, Tita Boots, Chairman, welcome to Regal, syempre. Ito, makasaysayan ko tong Regal na to kasi nagbubuhay si Mother. Pag malapit ng elections, ang dami niyang mga sinusuportang kandidato. Ano kung napipil niyo na ito talagang ang mga naiwan po ni Mother, ang si Miss Rosel and Keith, tinuloy po. I'm sure kung buhay pa si Mother, nandito rin siya ngayon, baka nagtatatanong siya sa tuwa na kapiling po kayo ng industriya. Well, talagang sabi nga lang, daghang salamat. No? Talagang iba po pakiramdam na you need the votes right now. And then, at the proper time, nakamukha ngayon, very crucial, endorsements kept pouring in. Kaya, but it's not about endorsement. If you will be fortunate enough to win, dapat sukulan mo yun eh. Sukulan mo yun sa tamang pagsiservisyo lalo na sa kailangan ng industriya. That is what is, for me, that's what matters most. Parati ko may nag-endorse, inisip ko agad, naku yung problema ng sektor. Sigurado to, alam ko nito at gagawin ko. No? Because, ang nakikita ko yung biikot ng mata ko yan, sila Percy, sila Noel, Quantum Films, everyone. Napag-usapan na namin ang dapat gawin Yung iba dyan could be through legislation. Marami. But what is important is right now, taus-puso po ako nagpapasalamat sa lahat po ng sumusuporta ng Gilbers. Ayan. Chairman, actually kami, madalas namin kayong maisulat. Kasi marami kayong kaibigan na nagsusupport sa inyo, nanghihingi ng tulong talaga to support niyo kay si Ate Cora, grabe yung support. Kaya kami, may mga materials kasi pino-forward sa amin yung mga ginagawa niyo magaganda. Pero yun nga po, kanina nabanggit niyo yung mga nagsusupport sa inyo, even Vice Ganda. Kasi somebody told me na close kay Vice, hindi po kayo lumapit kay Vice, kundi kusa po yung support, yung pag-a-announce ni Vice Ganda ng supporta niya sa inyo. Ako'y nabigla din, dahil
para yata si Vice, para yata si Tita Boots na hindi basta-basta nag-endorse. Ano siya, talagang very meticulous namimili. Kaya I'm very thankful for that. Isipin mo, 16 million views or I think it's close to 17 million views ang kanyang page. At this point, gusto ko rin pasalamatan sila Jake Cuenca, sila Ay de las Alas, sila Besita Reyes, sila Bea Santiago, at yung aking kamag-anak si Jason Avalos. No? Bawat isa nila ay talagang tumulong rin at gumawa pa ng mga clips tungkol sa pagtakbo. No? So, Vice, maraming salamat sa ginawa mo. It's a simple one, 30 second, but very catchy. Nagulat din ako. Very catchy, pero yung sandaling segundo yun, it caught a lot of attention. Parang binigyan ako ng second look ng mga tao tuloy. Sinerch ako at tinignan ako kung sino ako. It really means a lot. Maraming salamat, Vice Ganda. Yan, Chairman, parang emotional kayo. Well, yes, kasi who wouldn't be emotional? I mean, my journey has been quite difficult. It's been very challenging. But the last 2 days, lahat ng blessing pumapasok. Everything, it sets in. And these are friends. Talagang friends. Kita mo, wala. Kusa. Sabi ko nga, sinabi ko nga, yung nag-iinda sa akin, sigurado ba kayo na i-endorse nila ako? Sabi, yes. I'm very thankful right now for all of this. Walang pinag-usapan para mag-surprise birthday party sa iyo eh. Parang gano'n, the last day of campaign is tomorrow. After that, tapos na po. It's only after tomorrow. So this is a very critical time. At maraming salamat talaga. Parang gusto na namin kayo i-congratulate. Pero eto bago ko tapusin, si Miss Rosel and Tita Bud, syempre dalawa po kayo sa sa showbiz. Kung kayo po tatanungin, if ever na, yun nga, magtagumpay si Mr. Benhur Avalos, Attorney Benhur Avalos Jr. On Monday, maluklok mo siya bilang isa sa 12 senators po natin. Ms. Rosel, Tita Boots, ano pong gusto niyong ilapit na problema ng industriya natin na posibleng makatulong talaga siya? Ms. Rosel muna yan. Alam mo, June, more than the industry, ang talagang may kailangan talaga ng tulong is really ang buong bansa. So yun ang muna unahin natin. At ako naniniwala ako kasi si Senator Benhur Avalos ay subok na yan sa serbisyo. Subok na yan sa maraming niyang natulungan at nagawa nung siya pa ay mayor, chairman ng MMDA, at saka DILG. So naniniwala ako sa kanyang kakayahan na siya ang kailangan natin sa Senado at siya talaga ang bobotohin natin, bobotohin ko talaga sa Lunes. Kaya sana mag-isip naman tayo mga mamamayan kasi talagang kailangan na natin ng progreso na pag-iiwanan na tayo ng maraming bansa dito sa Asia. So talaga kailangan natin ng isang taong marunong tumupad at marunong sumerbisyo sa ating bansa. In fairness to you, Ms. Rosel, talagang pili-pili yung sinuportahan niyo this time. At ang deep ni Miss Rosel today, iba in the past ngayon talagang, ang ganda nito, ang neat ng sinasabi ni Miss Rosel, unbelievable, very admirable. You're good at yun. Mag-re-respond lang ako. Yung sinabi ni Ma'am Rosel tungkol sa gagawin sa bansa, pag-upo ko, ito uunahin ko. At ginawa ko na ito 20 years ago when I was a congressman. Tumayo ako, ang ating kuryente po ay walang buwis, walang tax, walang buwis noong araw. 20 years ago, tumayo ako, tinutulang ko ang pagpataw ng buwis dito. Bakit? Once tumaas ang kuryente, tataas ang tubig, bilihin, lahat tataas. Tataas ang overhead mo, mawawala ang mga kumpanya nilipat ng bansa. Fast forward 2025 ngayon, pangalawa tayo sa pinakamahal na kuryente sa buong ASEAN region. Pangalawa. Patong-patong ang buwis, hindi lang isa. 12% generation charge, 12% transmission charge, 12% distribution charge. Meron ba systems loss? On record, pinapangako ko, babawasan natin ito. At kung kailangan tanggalin pa natin ito. Bakit? Once bumaba ang kuryente, dadami ang manufacturing firms. Yung tinatawag
nilang industrialization natin at dami trabaho at gagaan ang pagbayad ng bawat Pilipino. Yan ang sinasabi ko at pinapangako. I've done my homework here. Pangalawa, tungkol sa pagkain. Rice tarification. Yan, ginawa ko na rin yan ng programa kasi mahirap ang sariling bansa, hindi kaya pakain ng sarili. Ayoko mangyari na lahat ng taniman natin ngayon maging subdivision balang araw. Kung mangyari yun, maniwala kayo, ultimo sariling Pilipino hindi kaya pakainin. No? Mahaba ito pero tsaka na natin pag-usapan ito, bibigyan ko na sa inyo ito, but just to show you how sincere I am, binibitawan ko ito sa harap ng camera. Maraming salamat po. Thank you po. Tita Butch, yan. Thank you. Yung pagtatanungan ninyo na ano ang pwedeng magawa niya Mr. Avalos tungkol sa industriya, ano mga problema ng industriya na maaari nating iahin sa kanya. Alam po ninyo, even before nag-serve po si Senator Avalos as chairman of MMDA, at lalo-lalo na nga na pumasok siya dito and in a greater capacity, in a more vast capacity sa DILG, alam na po niya talaga yung mga problema natin. With the MMFF into every year, every meeting ay umaabot po sa kanya yun. And ito pong nakaraang 2 taon, hindi lamang po very active kahit hindi na po siya ang MMFF head, no, at MMDA head. Senator Avalos remained very, very relevant, no, and very concerned about specifically taxation in the industry. Kaya, ang hindi ko po makakalimutan ay even in LA, in Hollywood, when we were there talking to the different guilds, no, talking to the different constituents of Filipino movies practicing in Hollywood, pati yung mga foreign counterparts. Ang isinuong po niya noon ay hindi lamang po ihinto sa exemption or sa reduction ng amusement taxes during the Metro Manila Film Festival. Pero all year round, kung mamarapatin, kung may aayos, talaga po yung taxation na yan ay mababawasan para po sa kapakanan ng mga producers. At syempre po, pag ang mga producers ay dumami ang kanilang gawain, marami pong magiging empleo, marami pong mga artistang magkakatrabaho. And in cooperation with the cinema operators na in-address din po ni Senator Avalos noon doon sa mga meetings sa Hollywood last year, ay magiging pag gumanda po ang admission rates, bumaba po para sa industriya at makuha natin ang cooperation ng cinema operators in a whole macrocosm, talaga pong puundan ng industriya. So, I think hindi na po natin sa kanya dapat ulitin yung isa. Alam na po niya, nangako na po siya. And again, he is giving us his word to help the industry in more ways than one. Yeah, it's so nice, Tita Butch, Mr. Selkit, no? Good luck po, Attorney Avalos. Good luck for Monday. Thank you, June! Nakakatuwa naman. Tita Boots, sana ikaw ka na sa campaign ni Senator Avalos. It's so good hearing you talk about the goodness of the Senator Avalos. Nakakatuwa lang talaga. Coming from you, Tita Boots. I am now more convinced. He will be part of my 12. I know, sa industry. Pero sabi mo nga hindi lang po. You wanna ask question pa ating Senator Banner? Senator Ben, pinapakinggan ko po kayo ngayon. Nararamdaman ko yung sincerity ng tumulong. Madami na din naman kami, no, na kinover, na tatakbo. At madami kayong parehong sinasabi. Yung food security, itong electricity, iaahon yung antas ng buhay. Ano po yung pagkakaiba ng inyo? It is my track record, Mr. Panganito. Kasi, I'll give you one example. And this is one of the most urgent. Lahat tayo, tinitignan natin ang ating education system. Yung PISA, yung galing sa math, science ng mga bata. Nasa laylayan tayo parati.
At parati sinisisi educational system. Year 1999, gano'n na pala katanda, gano'n na. 26 years ago, mayor po ako na. Kulelat kami sa nutrition sa buong Metro Manila. 1 out of 3 children malnourished. Alam niyo kung anong effect ng malnourished yung bata? Utak, brain damage. At once brain damage ang bata, how can he comprehend? Maski bigyan mong the best teacher and the best nutrition, hindi na. First 1,000 days. 1 out of 3 Filipino children. Ngayon, 2025 is 1 out of 4. So, noong 1999, ginawa namin, buntis pa lang inalagaan na namin. At pagkapanganak, breastfeeding, binibigyan pa pagkain, tutok bawat bata. Hanggang sa nag-number 1 kami sa Metro, hanggang kami ang number 1 sa nutrition sa buong Pilipinas. We coupled that with a good education program. May laptop ang mga bata, eskwela ganyan, at may baon pa ang senior high school. You know what? National Achievement Test namin. Kami ang number 1 sa Pilipinas ngayon. The most healthiest babies and the most intelligent students. So ang premise is this, you take care of the babies. Kasi maski galingan mo yung education system kung ano pang sabihin mo libre. Kung hindi mo na makomprehend yung utak ng bata, dahil yung baby siya, napabayaan siya, bali-bala. And that ratio is 1 out of 4 Filipino children right now. 1/4 of our children are stunted. That is the record. So we must address that. Ang point ko is that yung lahat ng pinag-uusapan, nagawa ko na eh. Pabahay. Release na ito eh. Binili namin 2,000 na katira. Inaakti namin ang hulog 200 pesos lang. 200. Ngayon, 2,000 pamilya, may bahay lupa na, may title. Dinagdagan pa namin ng mga mortgage program. Bibili namin estate. Ang susi dyan, interest. Kasi kung uhiram ka sa bangko, dumodoble interest. Nahirapan ng tao. Gawin mong haba mo 30 years, yung abot kaya, pero halos walang interest. Maniwala ka, kakayanin yung tao yan. That was the secret. That's why we've got 7,700 families freed from the bondage of squatting. Yung sinabi ko lahat kanina nagtambawa kami, edin ko lang dali. Itong kuryente, ginawa ka rin ng araw. Pero natalo lang kami sa butuhan. Pero ito gagawin ko rin ngayon. Thank you. Salamat po. Last Okay, so question. go ahead, Jojo. Tingin ko po kasi kulang din po yung ibang mga tao sa tamang edukasyon or point of view kung paano pumili. Kumbaga minsan binabase na lang nila kung ito mukhang mabait to, ito magaling to magsalita, ito madaming supporters to. Halimbawa po, sa 30 kayo tumatakbo ngayon, tapos nakahanap sa inyo lahat ng kandidato, mas nilalapit sa inyo, Sir, tulungan niyo po kami bumoto. Ano po ba dapat ang tingnan namin? Thanks, Joe, for asking. I've been meaning to. Naunahan mo lang ako. Wow. Go ahead, Sir Senator. Sa mga kababayan po natin, itong eleksyon na senador, ang senador po ay gumagawa ng batas. Gumagawa ng polisiya. Dapat alam niya ang lahat ng aspeto. Hindi lamang tungkol sa kalusugan, hindi lamang tungkol sa pelikula. Ekonomiya ay napaka-importante. Apataw ka ba ng buwis dito? Magtatanggal ka ba? Baka papogi ka ng puro benepisyo pero wala naman papupulo ng pera. Paano mo babalansahin na? West Philippine Sea, foreign relations, importante yan. Lalo na kayo nagkakainita. Paano pa kayo kikilos dito? Educational system natin, defense natin, marami pong polisiya ito. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ako'y isang abogado. Ako'y nagturo sa National College of Public Administration sa UP, University of the Philippines. Ako po'y 15 taong mayor na Mandaluyong. Ako'y naging congressman. Ako po ang principal author ng amendments sa Urban Development Action Act. Ako'y naging MMDA. Mabigat po ito dahil COVID tayo. At alam niyo naman, ng COVID na yun, kailangan patisahin ko mayor. At that time, mayor sila. Sila Isko Moreno, katakong presidente. Joy Belmonte, Abby Binay.
So, ang secret is pag-isahin mo sila para kung lockdown na isa, lockdown na lahat. Sharing ng lahat of vaccines, wala ng boundaries, and sharing with the neighbors. Nagawa namin. And we were the third rate of all. And of course, noong DILG, hawak ko na ang pulis, hawak ko gobyerno, hawak ko fire, hawak ko jet, ang mga governors, hawak ko Commission of Women, Youth, Muslim Filipinos, para kang legal president. Remember yung kay Banban, kay Percy Lapid, pinaktugis natin. You remember during those times, pinatay si Digamo, ng isang congressman. Wala akong pakialam, pinadimanda ko si Congressman Artie Tevez. Remember, we found 990 kilos of shabu ang nagbebenta isang pulis. Nag-usap kami ng ating Pangulo at ni PNP Chief Asorio. 2 years ago, January, ako lang yata sa kasaysayan ng Pilipinas, nagpa-resign ng lahat ng generals and colonels of the Philippine National Police. And that is cleansing of the ranks. Why? 99.9 of the police are heroes. It is these few police, but nakakatakot, they occupy high position. Para lang mag-report ako sa inyo, 54 ang pinadimanda natin. 18 nagpapa-resignation at 4 dito summarily dismissed. Coupled with that, during my term in office, the PNP seized 33.8 billion worth of drugs, the highest in the history of our country for the first 2 years. And then marami pa mga high-profile na arrest. These are just some of the things na dapat ito isang taong, kasi fake ito ng bansa natin eh. For the next 6 years, tayo tutungo. Para sa akin, wala na yung sana ganito, sana ganyan. We go down and do our homework. If it's about the films, nakapagkausap na ako sa kanila, i-execute na lang natin yan. If it's about education, nasabi ko sa inyo kanina, if it's about nutrition. So, kailangan someone na maalam, hindi po pwedeng isang tao pagpasok, doon pala siya mag-aaral. Doon pala siya magtatanong kung anong gagawin niya. Robin Padilla pala yun. Kawawa ang bansa natin dito. Sana maunawaan ng lahat po na nakikinig at kababayan natin. Alright. Thank you, Senator Joe. Thank you. Beautiful question. At syempre, to complete the Regal Entertainment family, and let's call in also a full-blooded Monteverde. He is a board member of the Regal Entertainment, Mr. Don Monteverde, to join us here sa presidential table. Sir Don, Alam ko si please join Dr. us. Sermino. Ayan. Nakita ko si Miss Rosel kanina. Talagang she was into all this. Nakakatuwa naman talaga daan. Yung mga, all the more, I am convinced he will be part of my... Ano lang talaga iboboto ko, Charina. Sir Danton, award from you, please. Also a part of the Producers Guild din kasi si Sir Danton eh. Message lang po sa mga nandito kay Senator, future Senator Avalos. Thank you sa pagdala niyo dito. Sana supportahan natin si Senator Avalos. Of course! Yeah, yun lang. I mean, siyempre, nakita naman natin mga nagawa niya, no? Yung mga accomplishments niya. And I think it speaks for itself na. Thank you, sir. Ayan, ang ganda ng photo op. Okay, kanina I spoke to him. Sabi ko, he is also a producer. And sabi ko, can you speak in behalf of the Producers Guild? Sabi niya, pwede bang ako na lang as a producer and an industry person? Direct Percy has something to say. Direct Percy, please, a word or two from you. Okay. Kaya ako nandito kasi I heard nga that there's this press con for Senator Avalos. Sabihin ko lang yung experience ko. The few times na may encounter kami ni Sec, nagsimula yan ng fluvial pa rin itong MMFF. And I must say, sabi ko nga, go tayo dito kahit it sounds really parang mag-work ba ito? Umuulan? Nasa ilog tayo? But I really appreciate it na nakahanap ng solusyon. Hindi pwede magkaparete, di ba? And there's no other way to do it. So, go kami, di ba? From that point on, inisip ko na, if there's a man na willing to try out new things,
Diba? Kasi may ginagawa to solve the problem. Tapos, next na nagkakasama kami ni Sec is for the producers na when we were lobbying for support for the industry kasi the industry really needs help. Na-appreciate ko na nakikinig talaga siya. Inintindi niya lahat ng problema. Hanggang magkasama kami sa LA, naglalakad na lang siya sa kotse, tayo magtanong sa akin kung ano yung mga problema. That's how he's into the industry, no? So, kaya, tinanong nga ako na kanina to talk for the industry. I'm going to go beyond it. Kasi alam na namin that we're in good hands with Ang maganda is that I think what we have here is a man of action. Na it will go beyond. Kung may problema, alam ko makikinig, iintindihin ang action. So, we have our support. Okay, thank you, Direk Percy. Okay, in as much as gusto pa natin makipagtsikahan, kailangan ko na daw ng last question. I think I understand Ray Pumaloy, who is a 45-year nasa industriya. Ray, kailan pa natin ang tatay ni Senator, ha? So, okay. Oo nga. Pakita man natin yung malaking pagbabago sa Mandaluyong, di ba? Di ba? Under the Avalos. Tanong ko lang, showbiz lang po ito, ha? Please, anything guys, sir. Have you already spoke with Vice Ganda dun sa ginawa niya and dun sa iba pang mga other celebrities na surprisingly nag-endorse sa'yo? And tinanong mo na ba sila kung ano ang nagbigay sa kanila ng idea? Kasi usually talagang lalapitan ng mga politicians talaga, ng mga tumatakbo, ang mga celebrities. Pero ngayon kami na-surprise na meron palang mga celebrities na nag-endorse talaga ng walang kapalit. As in. I know. Actually, we have a common friend, no? Si Cora Rodrigo. However, hindi ko alam yung number niya. So I'm asking Cora na baka pwedeng hanapin yung number para personal mapasalamatan ko naman. Or probably mas madaya naman lang para personal na mag-thank you sa kanya. Yung mga ibang nakasama ko, no? Sila Priscilla Mineres, sila Ay. Si Ay nag-motorcade pa nga para sa akin. Natutuwa ako, napakabait niya, no? Si Jason Avalos, si Jake Cuenca is from Mandaluyong, no? So he's also helping me kasi yung mismong lupa nila is part of our housing project. So ini-endorse niya ako as part of that, no? Bea Santiago, nakapagpasalamat na ako sa kanya. Si Kim Rodriguez, salamat din ako sa kanya, nakasama ko sa Bicol. At mahal pa kita. Kaya nakakatuwa yung number of endorsements. Yung housing project mo nung kay Jake Cuenca, yung time ba na wala pa siya sa showbiz or? Tingin ko bata pa siya noon dahil lola niya kausap na noon eh. Ang ginawa ng lola niya, kasi may matagal ng informal settlers doon. So ang ginagawa ko as mayor, kung makaipon ako ng pera, binibili ko ito. At yung mga nakatira doon, pinapatayuan ko, ito pera lang namin ng 4-story building. Ahatiin ko ngayon, tapos uhulugan nila ito in 30 years nang halos walang interest. Yun ang housing project namin noon. So yung lupang yun, halos bigay na ako ng lola niya. Napakabait ng pamilyang kwento sa akin. So binigay din po dun sa mga informal? Hindi. Kasi may cost yung pabahay, yung construction. Binigay nila at cost ng halos. Talagang halos napakabulan ko. So ina-add lang namin, nahati namin. Andun, alam mo saan ito? This is the bridge going to Rockwell. So you could just imagine, magkano yung lupang mo ngayon? Pero kapait yung pamilya nila, Jay. Thank you for that news. Nakakatawa ng time stories. But we needed to ituloy na lang ganito. I'd like to request everyone sa presidential to please stand up for the official photo op. Ito na po. Please stay yung mga guests natin for another layout of photos. First pa, ito muna layout na to, Mr. Cell. Ikakalin ko sila. Left to right, Kate Ryan Monteverde, Senator Banner Abalos Jr., Boots Anson Rodrigo of Mawal Fund, CEO and President Rosel Monteverde, and Regal Entertainment Board Member Don Monteverde. Ayan po from left to right. Sige, you may take photos na. Masarap kausap ni Senator, kaya lang na home stretch na ito, marami pa siyang pupuntahan. And of course, joining for another layout, Nico Antonio, Phoebe Walker,
Derek Percy, Noel Ferrer, and of course, I'd like to call in Chairman, MMDA Chairman Artist, please, to join, to complete the photo op. Ayan, sige, para masaya. Tapos hindi pa tayo ng siguro 5 to 10 minutes kay Chairman, kay Senator, para sa mga usual yung selfie, ganyan. Ayan, sige, Nico join, Attorney Rocky here, Don tuloy, Noel, and of course, the Percy. Ayan. Ayan, itodo na po natin yung support. We only have 3 days to show our support through our publications, our sites, please. Number 1 po sa balota. You won't be able to miss it. Number 1 sa balota. Attorney Benher Avalos Jr. Ngayong Lunes na po yan. Parang show, ano? Sa Lunes na. And of course, from the management of Regal, thank you all for coming and supporting today's big event. I understand si Pete